Hello Gemini, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So Gemini, first card po ninyo, we have the Keeper of the Scales. Ayan, fairness and balance. So, maging patas lang kayo ngayon, ano. Maaring ito yung kailangan ninyong i-observe sa ngayon, na maging fair lang kayo sa mga decisions na gagawin ninyo. At and even no, sa mga bagay, no, ilang bagay sa buhay ninyo na ginagawa, pinagkakaabalahan ninyo, you may need to be observe, no? Observing the balance para maging maayos lang ang lahat. 'Di ba? Wala kayong makakaligtaan, wala kayong makakalimutan, mga ganon. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap dito for Gemini. So, we have rose quartz, open up your heart. Okay? Maging bukas ang inyong puso. Lalo-lalo na pagdating sa pagmamahal, pag-ibig, no? Kasi feeling ko dito ang iba sa inyo baka for the longest time single kayo or wala kayong jowa. Kasi maaring nanggagaling kayo sa separation, nanggagaling siguro kayo sa failed relationship. Kaya kumbaga parang nadala kayo, na trauma kayo, pwedeng gano'n. Kaya siguro for the longest time, wala kayong relasyon, wala kayong naging karelasyon. So, this is an invitation para sa inyo na open up your heart as well kasi masarap pa rin 'di ba magmahal. Masarap din ang pakiramdam meron nagmamahal sa'yo at ikaw nagmamahal sa iba, 'di ba? So, pupuwede rin 'no, na kaya kayo may message na ganito because maaaring nakapag-move on na din naman kayo. Maaaring nag-heal na din naman yung puso ninyo kaya maaaring pupuwede rin na maging handa na kayo sa muli 'no, sa pag pagbubukas ng sarili ninyo para sa iba. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. So, we have the Queen of Fire. Maybe you're going to embody the energy of Queen of Fire ngayon. You will be very intelligent. Ilalabas mo na ngayon yung iyong intelligence, ang pagka-determinado, excited ninyo, yung focus ninyo, yung sipag ninyo, yung tiyaga ninyo, maaaring lahat ng yan, no? You're going to embody those. Si Queen of Fire, napakaganda rin nito. Lalo-lalo na kung meron kang goal, kung ano man yung goal ninyo sa buhay mo sa ngayon. Talagang with the Queen of Fire energy, you are definitely going to work on it. Na parang you're going to seize every opportunity na meron dyan at yan ay gagawan mo ng paraan para ma-achieve mo talaga kung ano man yung gusto mong marating. So, we also have the Eight of Air. Ayan. So, ang iba sa inyo, maaring may kalituhan, you know, pupuwedeng related din yung sitwasyon na niyan dito. Baka nalilito kayo kasi maaaring ang dami ninyong gustong unahin, 'di ba? Parang siguro ang dami mong opportunity at maaaring gusto mong unahin lahat, 'no? So, papaano 'yun, sabay-sabay? Makakayanan ba? Parang gano'n. Kaya maybe you are confused, 'no? Maybe you're getting confused of how you're going to do it. 'Di ba? Or pupuwede rin ang iba sa inyo dito baka nagdududa din kayo sa sarili ninyo, 'di ba, na, "Kaya ko ba 'to?" 'Di ba, "Kaya ba 'tong gawin?" Parang gano'n. So, parang conflicting sila 'no, ni Queen of Fire. So, pupuwedeng ibang grupo ito ng Gemini sa collective, ibang grupo din ng Gemini sa collective ang merong ganitong nararamdaman. Puwedeng gano'n din ang ganap diyan. So, we have the High Priestess, ayan. So, this is a beautiful reminder sa inyo 'no, na lagi kayong makikinig sa inyong intuition. Pakinggan ninyo lagi yung bulong ng universe through your
through intuitive messages, 'di ba? Kasi ito yung gagabay sa'yo, sa tamang daan. Ito yung magle-lead sa'yo towards the right decision, towards the right path, 'di ba? Kaya mas ito yung dapat ninyong pakinggan rather than makinig kayo sa mga marites, sa mga marisol. Ito mapagkakatiwalaan mo siya na it will not lead you astray, 'no? It will lead you towards the right path talaga at, doon ka magsa-succeed, doon ka maasenso, yung gano'n ba. So, we have release, ayan. So, this could be the time now that you need to release something in your life, 'di ba? Maaaring meron dito mga tatapusin kayong mga parte ng buhay niyo, meron kayong mga tatapusin na mga kaganapan sa buhay mo na alam mo 'yun, hindi na 'to nakakatulong sa'yo or hindi na 'to beneficial para sa'yo, 'di ba? So, you're going to put an end to that, 'no? So, good luck sa'yo kasi maganda rin ito na meron ka ng kasi kung alam mo naman na 'di ba, na negative na lang ang effect nito sa buhay mo, kung ramdam mo na wala naman na itong pakinabang sa'yo, so why keep it, 'di ba? Sayang lang ng panahon mo diyan, sayang lang ng oras mo diyan, sayang lang ng space niyan sa buhay mo. Kaya mas magandang alisin mo na para wala ng negativity na mag-harbor kayo at, mas makapag-welcome kayo ng bagong tao, bagong experiences, 'di ba, mga bagong bagay. So, we have the Four of Earth, ayan. So, pupuwede ng iba sa inyo rito, baka pupuwedeng ang dami mo ng kayamanan, dami mo ng kaperahan, maaaring yayamanin ka na. So, you are, taking control of your finances, of your wealth siguro, parang chill-chill ka lang ngayon, 'di ba? Kasi nga ang dami mo ng naipon siguro, ang dami mo ng savings, mga ganyan. Kaya ngayon sa bawat perang bibitawan ninyo, maaaring talagang pinag-iisipan ninyong mabuti if that is really worth it, 'di ba, yung gano'n. Kaya yun, pero maganda dito, 'di ba, you are, siguro ang iba sa inyo is, living in luxury kasi kung afford niyo naman talaga. Pero at the same time, disiplinado ka pa rin sa paghawak ng inyong pera, you know? So, what else? We have Seven of Fire. Ayan. So, maaring meron ditong mga baka merong mga nang-aaway sa'yo, merong mga nang-i-intimidate sa'yo, maaring merong mga nang-iintriga sa'yo, may mga nang-aaway sa'yo, mga ganyan, 'no? Kaya, just stand your ground, okay? Kung wala ka namang ginagawang masama, 'di ba? Wala ka namang inaagrabyadong tao. So, hayaan mo sila, 'di ba? Mapapagod din ang mga 'yan. Hayaan mo sila kasi, sila yung mas dapat na matakot, 'di ba? Kasi those people who are, doing something bad 'no, towards other people, naku, mas nakakatakot 'yun kasi, puwedeng bumalik 'yan sa kanila anytime. Tsaka yung karma, 'di ba? Karma is always at play at, yung karma, um, ang nangyayari hindi lang ito kunyari meron kang ginawang masama, 'di ba, sa isang tao. Pupuwedeng yung karma hindi bumalik sa'yo, pero sa mga mahal mo sa buhay, 'di ba? May mga gano'ng nangyayari. Kaya, kailangan tayo na maging responsable sa bawat ginagawa natin, bawat sinasabi natin, 'di ba? Kasi kung ano man yung pino-project nating energy, 'yan ang babalik sa atin, 'di ba? 'Yun ang babalik sa atin, puwedeng magkaroon ng epekto sa mga mahal natin sa buhay, yung mga gano'n. Kaya yung mga taong ito na maaaring naninira sa'yo, nang-i-intimidate sa'yo, sinasabotahe ka, naku, pagdasal mo din sila because they don't know the impact or the effect, ng mga ginagawa nila sa kanila. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.